Yun mga kahula, transmission na naman tayo ngayon. So ayan, kita natin na nagda-drive ako dito. Ang problema ng transmission natin dito ay kusang kumakalas yung kambyada. Bali dito ang problema ay kinta. So fifth gear yung kumakalas. Kaya ayan, observe natin na kahit anong pasok ay kumakalas talaga. Ito na naman yung gagawa natin ng paraan. Kaya panoorin natin kung paano natin ito masusolve. Ang ginawa namin dito ay binaba namin yung transmission. So ayan, yung mga kasama ko yung nagbaba at ako ay tagapag-video lang. So ngayon ay observe natin na maluwag yung fifth gear natin, may play. Yung synchronizer sleeve naman ay maluwag din. Ang gagawin lang muna natin ay baklasin natin itong mga nakakabit dito. Kaya ang ginawa namin ay dinukdok na namin agad. Tinanggal namin yung nut, tapos yung bearing naman yung dinukdok namin. Bunal mintras way tag-iya yung goals namin dito. Kaya yan, kita natin na waskag talaga yung agi. Pagkatapos ng waskag style ay ayan, tinanggal na namin yung counter gear dito. Pagkatapos ay ito ng kinta natin na gear. So ayan, kita natin na medyo may gas-gas yung nilapatan ng bearing. So ito yung stick bearing na maluwag. Pero yung synchronizer ring natin ay okay pa naman. So ayan, hindi naman siya nasira, wala namang tama. Yung mekaniko lang yung may tama. Dahil sa wala naman akong ibang magawa ay tinanggal ko na yung stick bearing. So ayan, ito na yung stick bearing natin. Dito naman ay tinanggal na rin namin yung malaking nut na nakahawak sa synchronizer hub. Dito naman ay ligwat-ligwat style na naman yung tirada namin. Alalay lang. Good. Okay. Ayan, so natanggal na yung buong iskuritoy. Lalum kay kalo to. Kita natin yung shift tinidor dito na nahilis na yung tirada niya kaya maluwag na. Ito yung sa reverse natin, gear. Reverse gear. So nandito sa tumama yung reverse gear natin dito at saka ito at saka dito. So tatlong gear yung reverse. Ngayon naman, observe natin yung synchronizer sleeve. So ito, medyo hilis na talaga. Fast forward na tayo, ayan. So medyo malinis na dito sa ibabaw. Hindi na natin tinanggal yung sa ilalim ng transmission. Ito na yung mga parts na papalitan natin. Ito yung pinalitan natin kasi ito yung mga nasira. Observe nyo lang yung mga hitsura ng parts kasi hindi na tayo mag-i-explain. Kapoy na kasi. Dito ay nag-assemble na agad ako. So ayan, kita natin na tuyok-tuyok lang naman yung ginawa ko dito. Sobrang napaka-basic lang. Kinabit ko na tong reverse gear. So ito yung reverse gear natin. Tapos nilagyan ko lang ng spacer. Tapos ito naman yung synchronizer ring. Hindi ito pwedeng magkabaliktad kasi malaki itong sa reverse. At medyo maliit yung sa kinta natin. Tapos kinabit ko na yung synchronizer hub assembly. Pagkatapos hindi talaga mawawala tong dok style. Siguro naman ay hindi na kayo magrereklamo sa mga gamit naming tools. Kita nyo naman yung area namin dito, nasa lupa lang talaga kami nagtatrabaho. Tapos nakatsinilas lang. Pagkatapos na mahigpitan ay ayan, dinukdok na naman yung lock ng nut natin para hindi talaga siya lumuag. Baka lumuag-luag yung nut natin. Pagkatapos ito na yung synchronizer ring ng kinta natin. So bali binalik lang natin yung mga synchronizer ring kasi okay pa naman at wala namang tama yung synchronizer. Mas tama pa yung mekaniko natin. Tapos itong mga stick bearing natin ay pinalitan natin. Tapos kinabit na natin yung shift tinidor dito. So napaka basic lang naman. Tapos lagyan ng tugsok-tugsok. Pagkatapos ng tugsok-tugsok, lagyan naman ng bulitas at lagyan na rin ng spring. Tapos lagyan ng bolt. Tapos itong fifth gear natin at itong counter gear, ibalik natin ito lahat dahil importante ito. Okay lang yung mga maliliit na parts yung hindi natin maibalik kasi pag malaki ay mababawasan yung timbang ng transmission natin. Importante kasi na mabalik yung timbang ng transmission natin para hindi magkimpang yung takbo.
Ito namang mga dinukdok natin na mga bearing ay binalik lang natin, hindi na natin pinalitan. Para naman sa susunod ay masira to at may babalikan na naman tayo at may trabaho na naman tayo ulit. Dito naman, binalik ko na lang muna tong mga maliliit na parts kasi mura lang yung palitan ng puthaw ngayon. Pagkatapos ng lahat ay ito na yung mukha ng transmission natin, tapos kinaluan na natin agad. Ito na yung transfer case natin. Tinaklob natin para naman masaya yung basher natin. Siyempre kung nagkamali ako sa mga pangalan ng parts dito ay kayo na yung bahala. Hindi ko naman kasi kilala ang mga parts ng transmission. Siyempre dahil sa ALS graduate lang ako. Tapos ito na yung hitsura ng transmission natin at kinabit na rin ang kasama natin. Video lang yung tirada ko dito. Hindi ako a-appeal sa pagtaod, baka maipit pa ako. So yun guys, tapos na nating maikabit yung transmission natin. Kaya try na natin ulit kung okay na ba yung kambyada natin. So nung dati yung itong kinta yung problema natin dati dahil bumibitaw siya. So try na natin kung okay na nga ba. Dito naman ay nagda-drive na ulit si Mats Mechanic. So ayan, observe natin yung kambyada ko dito. Primera, segunda, tercera at kwarta na naman ulit. So mula sa third gear ay pumasok na yung fourth gear ko dito. At dito na tayo. So dito na tayo. Yung kinta. Yan. So ito yung bumibitaw noong dati. Observe natin kung bibitaw nga ba talaga. Nakapasok na yung fifth gear dito or kinta. So ayan, observe natin na ayaw na talagang bumitaw. Yan. So kita natin na hindi na bumibitaw yung kinta natin. Try nating kwarta. Try nating kinta. So ayan. Itam. May nasundan pa nga kami dito na motor na laging nag-backfire. Ay. Tawag ko na. So okay na. So ayan, ang ginawa ko lang dito ay nag-rock intro na naman ako ulit kasi okay na yung trabaho. So ayan, medyo rock yung driving. Medyo matuli na talaga tong takbo. So ayan, medyo kampante talaga yung fifth gear natin na kinta. Ayaw na talagang bumitaw. Maraming salamat po. God bless.